Sisig na medyo authentic mga lodi. So ngayong araw nagtry akong gawin yung parang medyo authentic sisig ng mga tropa nating Kapampangan. Sinasabi kong medyo authentic sisig kasi hindi pa ako nakakita ng literal na gumagawa nito sa harapan ko, so hindi ko talaga siya magagaya. At masasabi ko naman na medyo authentic siya kasi well, yung mga sangkap lang talaga na ginagamit ng tropa nating Kapampangan ang gagamitin ko. At sinimulan nga natin yan sa paglalaga ng maskara ng baboy. Laurel, asin, tapos paminta lang, game na yan. Papalambutin lang natin yung mga lodi. At habang ginagawa natin yan, piprito na natin yung atay ng manok. Pag all goods na tapos luto na, hanguin nyo na, tapos setasin nyo na lang yan. Tapos nung sure tayo malambot na yung maskara natin, syempre ihawi natin yan. Yay! Well, sa labas ako mag-ihaw mga lodi kasi andun yung grill ko. Tapos well, gusto ko na rin inggitin yung mga kapitbahay namin. Wala lang, gusto ko lang. Yung totoo mga lodi, isa yung sisig sa mga pinakaayaw ko talaga lutuin. And kaya pa nagluluto ko ng sisig, never kong sinasabi na authentic o kaya original sisig mga lodi. Kasi hindi talaga nawawala yung mga nagagalit. Hindi ko alam kung bakit. Pero hayaan na natin sila. Wala naman talaga akong paalam sa mga nararamdaman nila eh. Basta ang pakialam ko lang, magluluto ako para makakain kami ng masarap. Ay ba nga pala ako, may nakakatuwang trend ngayon na umuuso. Yung trend kung saan ina-appreciate ng mga netizens natin yung mga pagbabago sa buhay nila. Nakakatuwa siya in a sense na nakaka-relate ako. Especially sa akin, ang ugali ko is mahilig ako magbilang ng mga achievements tapos ng mga blessings sa buhay namin, gaano man yang kalaki o kaya kaliit. Pwede nating sabihing maliit na bagay para sa iba, pero para sa amin mga lumaki sa hirap, lumaki na hindi marangya buhay, malaking bagay na ata. Katulad na lang no isang nabasa. Hindi na raw dinadamihan yung tubig ng instant noodles. 'Di ba? Maliit na bagay kung iisipin mo, pero para sa mga lumaki sa hirap, sobrang laking bagay talaga. Mga nakaranas na yung instant noodles, dadagdagan ng napakaraming tubig para lang kumasya sa isang malaking pamilya. Naalala ko pa instant noodles namin dati, nilalagyan pa namin ng mga talbos ng kamote, dahon ng malunggay. Siyempre dati ng mga panahon kailangan magtipid kasi medyo may kahirapan nga ang buhay. Pero ngayon, nagbago na yung buhay. Hindi na kailangan damihan yung tubig ng instant noodles. Minsan nga, cravings na lang yung instant noodles eh. Nabasa pa akong isa, nakakapag soft drinks na raw kahit walang sakit. Alala ko rin kasi no, nakakainom lang ako ng Royal pag merong sakit. Bali yun talaga yung pinakagamot natin dati no. Pag nilagnat ka, gagamutin ng biskwit tapos ng Royal. Sabi rin ng iba, nakakapag spaghetti na kahit walang birthday. Naalala ko dati no, patingin-tingin lang ako doon sa mga birthday party na hindi naman ako imbitado. Takam na takam ako nun sa spaghetti. Sabi ko parang ang sarap-sarap naman tingnan yan. Mamula-mula, tapos maraming sahog, may hotdog, tapos may keso pa. Tapos ngayong matanda na ako at kaya ko na mag-spaghetti anytime, doon ko na-realize na hindi naman pala siya ganun kasarap talaga sa totoo lang. Ewan ko kung ako lang o tumatanda na ata talaga ako, pero nauumay na ako sa lasa ng spaghetti. Sa totoo lang, pag pinagkumpara mo, mas masarap pa yung pansit mga lodi. Sabi naman ng isa nabasa ko, nakakapag-grocery na sa supermarket yung batang inuutusan lang mangutang sa tindahan. At ata tayo na lumaki sa hirap, nakaranas ng ganito eh. Yung tipong ang sama ng tingin sa'yo ng tindera kasi mangungutang na naman kayo. Sabi rin ng isa, nakakapag-Jollibee na kahit walang okasyon. Dito sobrang relate na relate talaga ako. Magkikwento yung mga klase ko dati na pakatapos to ng graduation, ng recognition, magpupunta sila ng Jollibee, tapos may mga pictures pa sila doon. Yung totoo, lumaki ako sa paniniwala na yung mga fast food, pang mayaman lang yan. Yung buong katotohanan, lagpas 20 years old na ako nakapasok ng Jollibee. Kaya ngayon, nakapable na ako mag-Jollibee anytime na gusto ko. Sobrang napapaisip ako. Hindi pa naman talaga ganun kaganda yung buhay ko kumpara sa iba. Katulad pa rin ako ng karamihan na nagpapasakto ng budget buwan-buwan. Ikukumpara sa buhay ng ibang mayayaman, walang-wala pa ako sa kanila. Walang-wala pa ako kahit sa kalingkingan man lang. Kumbaga nga, malayong-malayo pa yung lalakbayin ko bago ko marating yung status ng ibang tao. Pero pag kinukumpara ko yung sarili ko sa sarili ko mismo like 10, 15, 20 years ago, dun ko nare-realize na sobrang dami na palang nagbago sa buhay ko. Totoo lang, kung makikita ako ng batang ako dati, papangarapin niya rin yung buhay na meron ako ngayon. Kasi hindi ko rin nakalain na magkakaroon ako ng mga meron ako ngayon. Naiisip ko yung batang ako dati, nagtsatsaga lang sa mga lumang laruan. Yung batang ako na nagkakaroon lang ng bagong gamit at damit every 2 years. Yung batang ako na ginagamit yung sapatos hanggang sa mabutas na at mag-give up na talaga. Yung batang ako na minsan umaabot ng 3 years bago makapagpalit ng bagong bag. Yung batang ako na lumaki sa bahay na walang kuryente, walang tubig nung kabataan pa. Yung batang ako na nakaranas ng panghugas sa plato ay sabong bareta. Yung batang ako na nakikinood lang dati ng TV sa kapitbahay, minsan napapagsarahan pa ng pinto tapos ang bintana. Kahit yung mga maliit na butas sa dingding, tinatakpan pa. Yung batang ako na kailangan mag-ipon ng 1 buwan para lang makapag-computer. Yung totoo, marami pa ako ibang memorable na karanasan dati nung bata pa ako. Taabutin ata tayo na maghapon kung ikikwento ko lahat. Ayun ang sabi ko, hindi pa ganun kaganda buhay ko kung ikukumpara sa iba. Hindi pa ganun kalayo yung naabot ko at napatunayan ko kung ikukumpara sa iba. Kaso yun nga lang, pagdating sa mga achievements sa buhay, hindi ako mahilig magkumpara ng sarili ko sa iba. Sabi nga nila, comparison is the thief of joy. Kung magkukumpara ka man lang, ikumpara mo yung sarili mo sa sarili mo.
10 to 15 years ago. Kumpara mo yung buhay mo ngayon sa buhay mo noon. At siguradong sigurado ako, masasabi mo rin sa sarili mo na, ay, malayo na rin pala yung narating ko. Marami na rin pala ako nagawa. Marami na rin ako achievements. Marami na rin palang pagbabago sa buhay ko. Ngayong Disyembre na, patapos na naman ang taon. Gusto ko lang sabihin na, ganun yung gawin nyo mga Lodi. Gawin yung motivation yung mga naaabot ng iba. Pero wag nyong ikukumpara yung sarili nyo sa kanila. Akan dapat patunayan sa ibang tao. Pero sa sarili mo, marami. Pero siya, ang daldal mo na naman Kuya Hernan. Kumusta na yung sisig mo? Ito na, hahaluin na nga natin eh. Ang ganda naman talaga ito. Ngayon ang pinakatanong natin mga Lodi, ano ba yung lasa nito? Kasi first time kong magluto ng ganito eh. Yung parang ito lang talaga. So, try natin. O tayo, ayan. Pero parang ang sarap yung tingnan. Bango rin ah. Gagawin masarap din. Wala yung lasa, wala lang yung parang tamis ng mayonnaise, yung kinasanayan natin. Pero masarap. Legit. Pero syempre kailangan natin ng point of comparison. Kung gagawa tayo ng sisig na kinalaki ng iba, wag mong gawin Kuya Hernan. Wag mong lalagyan ng itlog, please lang. Wala na, ayan na. Pinasaan na ng itlog. Ay nako, authentic sisig na sana eh. Medyo authentic sisig na sana. Ay nako, nilagyan pa nga ng liquid seasoning. Wala na talaga. Baka lalagyan mo pa ng mayonnaise yan. Wag mo lagyan ng mayo. Wag, hoy! Bakit nilagyan mo ng mayonnaise? Ano ba yan? Magagalit sila. Oh, sorry. Yan, meron na ako pareho. Honest opinion mga Lodi, parehong masarap. Pero para sa akin, itong may itlog tsaka mayonnaise, masarap to pang ulam sa kanin. Pero yung medyo authentic na timpla mga Lodi, alam ko masarap siya pampulutan kasi hindi siya nakakaumay. O siya, laban na sa bahaw yan mga Lodi, kita nyo naman. O siya, may sisig, may kanin. Tapos syempre, malamig na coke. Pahinga nyo. Uy! Kita nyo. Ano to? Coke Slurpee. Frozen na frozen. Grabe naman yan. By the way, anong location mo nang napanood mo to? Sabi kasi ng iba, wala raw mararating. Pero alam ko yung mga videos ko kung saan nakakarating. O siya, hanggang dito na lang ulit. Maraming salamat sa lahat ng suporta. Maraming salamat sa panonood. See you guys on the next one.